Show us your way. Show us your will. Show us the ancient paths. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Once again, palakpakan natin ang Panginoon. To God be all the glory. Hallelujah. Hallelujah. Napakainan ng ating mga inawit. Lord, let your light shine on us. Sapagkat ito na ang panahon nila Elijah, days of Elijah. The coming of the Lord is near. At siya'y magliliwanag sa ating mga landas para ang ating mga landas na lalakaran ay tama, totoo. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. As we draw near the coming of our Lord Jesus Christ, ang ating dalangin, Lord, show us your way, show us your will, show us your plans. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Let us bow our heads in prayer sa pagpasimula natin sa pagbubukas ng salita ng Panginoon. Heavenly Father, full of grace, full of wisdom, you alone deserve all glory and honor and praises. Katulad ng sabi, O Diyos, ng aming MC, mula pa kanina, nagpapala ka na, gumagawa ka na, kumikilos ka na. At tunay nga, Lord, what more could we ask for? Pinuno mo na kami, O Diyos. Pinuno mo aming mga sasidlahan, pinuno mo aming mga buhay ng pagpapala, pinuno mo aming mga puso ng iyong mga salita, ng iyong paggawa at pagkilos. Ang hapong ito, Diyos, inalalaan namin sa iyo, na iniwala kami ng lubos, meron ka pang inihanda para sa bawat isa. Bayan, O Diyos, sa hapong ito, kumilos ka, gumawa ka. As you have worked, kanina, O Diyos, ang aking dalangin, gumawa ka sa bawat isa. Kumilos ka, O Diyos. Kung may mga bagay ka pa, O Diyos, na inihanda para sa bawat isa sa mga sandaling ito. And we believe, Lord, kaya kami narito, it's because that you have prepared your word para sa bawat isa, para salitain mo, O Diyos, at para aming pakinggan sa mga sandaling ito. You have purposed us na kami makaparito, O Diyos, sa gawain ito. Ikaw ang nagplano na maghapon naming gawain dahil naniniwala kami ng lubos na meron kang inihanda para sa bawat isa na yung mga salita sa hapong ito. Kaya Lord, ang aking dalangin, gumawa ka, kumilos ka sa bawat isa. Kaya Lord, hawakan mo, panghawakan mo ang buhay na bawat isa, ikaw ang siyang gumawa. Father God, inilalaan namin ang mga sandali sa iyo. Lord, ang aming mga laman ay pagod, pata, ginamit namin sa pagpupuri sa iyo kanina. So Lord, give us strength. Give us courage. Give us, Lord, alertness. Give our minds refreshing. Bayan, Lord Diyos, madama namin ang iyong presensya as we go along through your word. Katulad ng dalawa na papunta sa Emmaus, Father God, let our hearts burn as we open your word. Bayan, sa mga sandaling ito, sa ilang mga minuto namin gugulin, ikaw lamang siyang mangunat madakila. Pagpalain mong bawat isa, Lord, na iniwala ko ng lubos ang bawat isa may desire na ikaw ang siyang gumawa sa kanilang mga buhay. Kaya ang aking dalangin, katagpuin mo sila, O Diyos. Katagpuin mo ang pangailangan ng bawat isa. Whether ito man ay kagalingan, kalakasan, pangailangan sa iyong mga salita. Lord, pag-awaken sa kanilang mga buhay. Father God, tugunin mo ito. Ang lahat ng mga dalangin, lahat ng mga pangailangan, ikaw ang magkompleto sa araw na ito. Bayan, Lord, kami umuwi mamaya na nag-uumapaw sapagkat ikaw ang Diyos ang siyang gumawa at kumilos sa aming kalagitnaan. Bless these words that we are about to read. Ikaw, Diyos, ang siyang manguna at wala po akong magagawa, O Diyos. Ikaw lamang ang siyang may magagawa sa aming kalagitnaan. Bayaan, Lord, lahat ng papuri, lahat ng pagdakila, lahat ng papuri, pagdakila, pasalamat ay mauwi lamang sa iyo, sa nag-iisang Diyos na buhay, sa tangi at banal na pangalan ng aming Panginoong Kristo, Jesus. Amen and amen and amen. Let's clap our hands para sa ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. At sige, pwede na tayong umupo. Purihin ang ating Panginoon. To God be all the glory and honor and praises. Okay, so salamat sa biyaya ng ating Panginoon sa hapong ito. Good afternoon. Andiyan po ba tayo, mga kapatid? Okay, so bear with me lang. At katulad ng madalas sinasabi, ito yung panahon na talagang sarap magpahinga. Especially how much we have exerted our efforts, our energy in praising God kanina. Sino pinagpala ng lubos ng ating Panginoon? So we have given our energies, we have given our efforts in praising God, glorifying God kaninang umaga. At syempre, yung bilang tao, nauubos ang ating lakas. So I pray na ang Diyos ang siyang manguna sa atin at instead na paypayan tayo ng kaaway, ay ang Diyos ang siyang mag-lead sa atin. Katulad ng ating inawit, Lord, show us your will, show us the ancient paths. Ipakita ng Diyos ang kanyang daan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So magandang hapon po sa lahat.
At salamat sa Diyos sa opportunity ito na pinagkaloob sa bawat isa sa atin na magkaroon tayo ng afternoon service. At bagaman hindi communion, no? So, pero naniniwala ako ng lubos, ang bawat isa ay, kahit hindi naman communion, no? Nag-iisisiyasat ng kanilang mga sarili, di ba? Kahit di naman communion ay inaayos yung mga gustot sa mga kapatid. So, wag naman tuwing communion lang tayo mag-iisip ng gano'n. Tapos, sabi ni Brother Cholo kanina, ay, hindi pala communion. Ay, sige, yung mga gustot ko sa kapatid ko, wag mo na ayusin. Hindi naman pala communion. So, I pray na we are all filled with love. Okay? We are all filled with the goodness of our God. Kung paano tayo pinagpala ng Diyos kaninang umaga, I pray naman ng pag-ibig ng Diyos ang siyang sumagana sa ating mga puso. Hindi tayo naglilingkod sa Diyos ng pagpapakunwari, pagpapanggap. Katulad din ng sabi kanina umaga, di ba? How can we say that we love God, pero we hate our brothers and sisters? So ang aking dalangin ay sumagana ang pag-ibig sa bawat isa sa pangalan ng ating Panginoon. Purihin ang ating Diyos. So, salamat sa biyan nating Panginoon at tayo nagkasama-sama sa Kanyang pangalan. Parang hirap dugtungan. Parang hirap dugtungan. Inisip ko kanina. So, after ng ating gawain, parang nasa akin, parang puno na, Lord. Ano pa bang pwedeng idadagdag sa hapong ito? Pero, this is God's plan. Ito'y plan ng Diyos na magkaroon tayo ng maghapon na gawain. So, I believe, meron pa siyang idadagdag sa bawat isa sa atin. Meron pa siyang pagpupuno na gagawin. Okay? That does not necessarily mean na kulang tayo kanina. It only means na kung paano tayo pinuno na ng Diyos ay pag-uumapawin pa niya tayo. Okay? Meron pang ginagawa ang Diyos. Gagawin ng Diyos sa ating kalagitnaan. So, let's wait pa rin. Let's anticipate pa rin ng paggawa at pagkilos ng Diyos sa hapong ito. At bahala na ang Diyos. Kung anong idadagdag niya na, sabi ko nga, dessert na lang sa hapong ito. Ay ang Diyos na ang bahala na gumilos at gumawa sa ating kalagitnaan. So, salamat sa biyan natin Panginoon. At I personally ay nadadama ko pa yung pagpapala mula sa not so recent na fellowship mula sa Samar. At actually, yung pag-uusapan natin ngayon ay somewhat related pa rin doon sa pinag-usapan namin doon sa Samar. Dahil yung pagpapala at pagkilos na ginawa ng Diyos sa dakong iyon ay tunay nga na grabe, hindi biro. At alam ko yung mga kasama ko ay will attest, will witness that, ng paggawa at pagkilos ng Diyos sa dakong iyon ay grabe. Dahil ang Diyos ang siyang gumawa at kumilos sa aming kalagitnaan. At iniwala ko dito rin sa church ng mga naiwan. So, kaya nga nasabi ko rin no last time, yung magpatuloy lang tayong umattend ng mga joint fellowships, ano? So this coming, sa mga susunod na gawain, after this December ay merong schedule sa Kabadbaran. So yung mga kagalakan natin ay patuloy nating i-exercise. Okay? Yung mga kagalakan sa ating puso, baka sumabog yan, pag puro kagalakan lang. I-make to action natin, ano? Okay? Kung nakagalak tayo, alam ko nakagalak kayo na umattend ng mga fellowship. Pero make it to action. Mag-ipon kayo, magtipid. Para sa next fellowship ay makapunta tayo. Para hindi naman sumabog yung puro kagalakan lang sa puso. Okay? So, niniwala ko ng lubos na ang Diyos ang siya magapala sa mga fellowship, sa mga gawain na ating pupunta na aatendan. At niniwala ko ng lubos na sa pagbabalik ng ating Panginoon, ang masusumpungan niya ay ang mga iglesia na kung saan nagkakatipon-tipon, just like in the olden days, sa panahon ng Acts. Kakatipon-tipon, in one accord, in one love, in one fellowship, breaking bread. You know, ginagawa ng mga New Testament saints sa panahon nila Pablo, it's the same thing. Nadadatnan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Hindi tayo dadatnan ng kanya-kanya, hindi tayo dadatnan na separated. Magaman separated tayo sa lugar, perhaps. Iba yung fellowship sa Pilipinas. Pero who knows, di ba? Malay mo, at the last final day na pagbabalik ating Panginoong Kristo Jesus, tipunin lahat ng believers all over the world. isang granding fellowship. Kulang siguro yung Philippine Arena para i-gather lahat ng mga banal. Pero we long and we wait sa pagbabalik ating Panginoon at let's maximize yung mga opportunity na ipagkakalob sa atin ating Panginoon sa pag-attend sa mga gawain. Okay? So, nawa ang kagalakang ito ay ating i-cultivate at gamitin. I-put into action at ating
pag-ipunan, paghandaan ng mga susunod na fellowship. So salamat sa biyaya natin, Panginoon. At sabi ko nga, personally, ay nadadama ko pa yung kagalakan from the last summer fellowship. At Lord be willing, sa mga susunod na pagkakataon ay makapunta ulit sa mga fellowship pa. So I would like lang na to give a moment lang din na pasalamatan ng ating Panginoon. Lingid man sa kalaman ng iba, ay recently nagkaroon din ako ng mga changes sa trabaho. So salamat sa biyaya nating Panginoon. At dumating yung pagkakataon sa akin personally na yung work ay para bang kumakain na ng oras. So masobra ng kain ng oras sa akin. At of course, habang nag-i-increase yung, sabihin natin, habang tumatagal ka na nag-work, lumalaki responsibilities mo, hindi ka nag-stay na, sa mga corporate, alam to, no? Hindi ka nag-stay na junior or na parang level 1. Pagka tumatagal ka sa trabaho, talagang mas nag-i-increase yung responsibilities mo. At dahil doon, yung previous work ko, yung previous company, talagang kumakain na ng oras. Kahit sa bahay, at darating sa point na yung mga pasok sa office ay hindi ko nakakayanin. Dahil, of course, may responsibilities tayo sa church, sa youth ministry, at by the way, salamat sa mga brothers din na ginagamit sa youth ministry. So, pero however, hindi pwedeng habang buhay na ganon. Okay, kaya sabihan ng Diyos, after din ng prayers, I have decided to leave my former job. Katulad ni Abraham, kailangan umalis at pumunta doon sa mga better place na nilayan ng ating Panginoon. At salamat sa biyaya ng Diyos, itong aking bagong lilipatan ay maluwag at yung work schedule niya ay kung dati sa previous ko company ay 3 days, 4 days a week nang papasok. Ito nga yung bagong lilipatan ay 4 days a month. So parang 1 day a week lang pupunta doon sa office or once every 2 weeks. At yung the rest of the days ay pwede nang sa bahay. So yung mga ganong opportunities ay hindi madaling makita. At ang sabi ko na sa sarili ko, ito'y sa biyaya ng ating Panginoon. Dahil hindi naman tayo makakasumpo ng ganong trabaho, no? Kaya Buboy, kung ganun lang yung sa atin, di ba? Ba't pa tayo alis? Yung ganung trabaho na corporate ka, pero nasa bahay ka, ay sabi ko, sa biyaya ng Diyos, it's a great opportunity na pinagkaloob ng ating Panginoon. So, lahat ng yan ay mauwi lamang sa ating Panginoon. Pero, yun nga, sabi ko nga, darating talaga yung point na I had to decide. Pwede naman ako magpatuloy doon, at nung inopen ko nga rin sa ilang mga kapatid, sabi, nangihinayang, bakit? Ang ganda-ganda ng company mo, ba't ka aalis doon? Pero I myself, ang aking longing ay makapaglingkod sa inyo mga kapatid, makapaglingkod sa mga kabataan. Ang aking longing ay maging present, maging available. So tama yung tema lang din doon sa summer, maging available para sa mga gawain ng ating Panginoon. So yun yung aking desire, yun yung aking prayer. At even before pa ako magkatrabaho, ang aking dalangin naman, Lord, ang aking pananampalataya, kung ang Diyos sa magkakaloob ng trabaho, yung magiging schedule ay hindi magiging hadlang sa mga fellowship, sa mga gawain, sa mga responsibilities sa church. So yun yung aking prayer, at salamat sa Panginoon ay siya ang tumutugon sa ating mga prayers. Purihin natin Panginoon. So all glory belongs to our God. Hindi naman yan saga ng aking sarili mga kapatid. Hindi ko yan may pagmamalaki sa inyo na achievement ko. Lahat ng yan ay sa biyaya ng ating Panginoon. At sa Diyos mauwi ang papuri at pagdakila. Pasalamat. So ang aking puso ay nagagalak. At even more so, nung pagdating ko sa summer, yun yung aking sumalubong, yung temang pagiging available sa Diyos. So ang aking puso ay nagagalak na to give my life sa ating Panginoon, to be available, at kung saan dadalhin, kung saan gagamitin ng ating Panginoong Kristo Jesus ay maging available. At nawa, yun yung ating maging motto sa buhay na ito. Maging available sa paggamit ng ating Panginoong Kristo Jesus sa ating mga buhay. So purihin ang ating Panginoon, at hindi ko sayangin ang mga sandali. So okay na siguro kung 30 minutes ay mapag-usapan natin salita ng ating Panginoon. Dahil naniniwala ko ng lubos na ang Diyos ang nangusap sa atin kanina kung paano ang great mystery na ito ay inihayag sa inyo. No? Imagine,
kanina pinag-uusapan natin, inopen ng ating Pastor Jack, it is a mystery. And yet, tayong lahat ay mayroong opportunity na ma-reveal sa atin ang bagay na ito. Diba? It's a mystery, ito ay sekreto, ito ay great plan ng Diyos na sabihin natin walang nakakaalam. And yet, binigyan tayo ng pagkakataon upang malaman, makita, mahayag sa atin ang biyayang ito ng Diyos, ang kanyang great plan na inihayag sa bawat isa sa atin. So salamat sa biyaya natin, Panginoon, at sabi ko nga, what more could we ask for? Ano pang pwede ko idagdag sa inyo sa hapong ito? Pero naniniwala ako ng lubos that God has already prepared kung ano mga bagay na inihanda niya sa hapong ito. Sabi ko nga, ayokong lumayo dun sa pinaka-theme pa, dun sa Summer Fellowship. And actually, gusto kong basahin natin yung Luke chapter 14. Hindi ko na kayo patayuin to save time. Sabi doon sa Luke chapter 14, I want us to direct our attention sa isang parable na binigay ni Jesus. Luke chapter 14 verse 16. But he said to him, a man once gave a great banquet and invited many. And at the time for the banquet, he sent his servant to say to those who had been invited, come, for everything is now ready. Verse 18 says, but they all alike began to make excuses. The first said to him, I have bought a field, and I must go out and see it. Please have me excused. And another said, I have bought 5 yoke of oxen, and I go to examine them. Please have me excused. And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. And so the servant came and reported these things to the master. Then the master of the house became angry and said to his servant, go out quickly to the streets and lanes of the city and bring in the poor and crippled and blind and lame. And the servant said, Sir, what you commanded has been done, and still there is room. And the master said to the servant, go out to the highways and the hedges, and compel people to come in, that my house may be filled. For I tell you, none of those men, yung unang inimbitahan, na may excuses, none of those men who were invited shall taste my banquet. Can you say amen to the words of God, mga kapatid? Amen. This is the word of God at Diyos ang siya magpala sa ating binasa. So let's talk about availability. Or rather, instead na availability, dahil pinag-usapan doon sa summer, gusto kong pag-usapan natin yung unavailability. Okay? Unavailable. Sino ditong unavailable? Habang pinag-uusapan yung sa summer, and also, ito ay sa ilang mga kabataan naka-attend dun sa gawain ng youth sa summer, pinag-usapan din namin to for yung idea ng unavailability. At binasa natin sa storya dito, itong mga supposed to be na imbitahan sila na pumunta dun sa great banquet, pero hindi sila available. Hindi sila pumaroon dahil sa marami nilang mga excuses. Marami silang dahilan, kesa daw itong bumili ng oxen, itong isa bagong kasal, itong isa ay merong taniman. So, dahil sa mga excuses nila, ang sinabi nila dun sa servant, nung pinadala siya ng master, sorry, hindi ako makapunta. At ginamit yung term dito sa ESV, ginamit yung salitang excuses. So meron silang mga excuses para hindi makapunta dun sa pagtawag nung master or sabi natin nung hari dun sa great na banquet. At ang sabi doon sa verse 24, sila na mga inimbitahan supposed to be, pero may excuses, may mga dahilan. Sila na mga hindi available. Sila na mga, nung tinawag ay may mga dahilan, may mga rason kung bakit hindi makakapunta. They shall not taste of my banquet. Okay?
Dahil kayo, may reasons kayo, ay hindi kayo pupunta sa aking kasalan. At habang binabasa ko to, no, ina-assess ko yung storya at bagaman hindi naman dito hinighlight or hindi naman dito sinabi word for word. Pero if we would read between the lines, kung babasahin natin ng maigi sa verse 16, sa verse 17, itong mga servants na ito, yung unang mga inimbitahan, okay, ay meron silang natanggap na invitation. Hindi to biglaan, hindi to out of nowhere ay sila ay pupunta doon sa kasalan. Perhaps ay, di ba, sa mga kinakasal dyan, pag mag-i-invite kayo sa kasalan, hindi naman kayo mag-i-invite na bukas na yung kasal, no? Bukas na yung kasal, punta kayo bukas, kakasal ako. Hindi ganon. Usually, ilan dyan, excited pa. O parang halos half a year pa, nag-i-invite na. Iba, months before, siguro ang ilan dyan ay baka 1 year before, nag-i-invite na ng kasalan. So, sa ganitong scenario, makikita natin na yung master, nagsabi siya ng invitation dito sa mga na-invite na ito. And yet, nung dumating yung araw na lahat ng bagay ay handa na, ready na, itong tatlong ito ay merong dahilan. Ay, sorry, hindi ako makapunta dahil kakabili ko na ng lupain at aalagaan ko yung aking lupain. Sorry, di ako makapunta dahil yung aking oxen ay nandyan at kailangan may bantay. Sorry, di ako makapunta dahil kakapakasal ko lang din. Diba? Yun yung mga reasons nila. At dinahilan nila ito despite na, if we would read between the lines, despite na yung mga invitation sa banquet ng hari ay matagal nang binigay. Meron na pagtawag many days ago. Pero, sabi natin, nagkaroon sila ng dahilan, gumawa sila ng dahilan para sila ay hindi pumaroon sa invitation. Okay? Nagkaroon sila ng dahilan, either nagkaroon or gumawa or nagrason lang sila. Who knows? Only God knows. Pero itong mga taong ito na inimbitahan sa isang event na mahabang invitation ay binibigay sa kanila, pero nung dumating na yung on the day of ng banquet, ay hindi sila pumaroon. Dahil sa kanilang mga excuses. Kung babasahin natin, kung mabalikan natin sa verse 16, merong pagtawag na ginawa ang master. No? A man once gave a great banquet and invited many. Meron siya pagtawag na nagsabing, at the time for the banquet, he sent his servant to say to those who have been invited, come, for everything is now ready. So merong invitation. At right now, I would say sa ating panahon ngayon, merong pagtawag na ginagawa ng Diyos. Come, everything is now ready. Handa na ang lahat. Meron siyang pagtawag na ginagawa sa inyo, sa bawat isa. Okay? Kung babalikan natin yung sa panahon ni Isaiah, dahil dun sa summer, yun yung pinakatema, merong pagtawag na ginawa ang ating Diyos after ni Isaiah umamin, di ba? Sabi doon sa Isaiah, natin pupuntahan pa yun, ano? Pero alam niyo naman yung storya, na si Isaiah, inamin niya, ako ay merong maruming labi, at nakatira ako doon sa community na puro maruruming labi, hindi ako karapat-dapat. Pero ang sabi doon, bumaba ang anghel ng Diyos na may hawak-hawak na tongs na mayroong coal. At nilinis, sinugasan ang kanyang labi from that moment on. At ang sabi doon ng ating Diyos, whom shall I send and who will go for us? At ang sabi ni Isaiah, anong sabi niya? Here I am, send me. So merong pagtawag na ginagawa ang Diyos. Merong invitation, merong call. Whom shall I send? Sinong aking gagamitin? Sinong aking susuguin? Isang verse na gusto kong basahin natin, ano? Matthew chapter 9. Okay? Verse 35. Ang sabi doon, Jesus went throughout all the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction. And when he saw the crowds,
He had compassion for them because they were harassed and helpless like sheep. Diba? Kanina, all we like sheep without a shepherd. Nung tumingin si Jesus sa crowd, after niya magpagaling, after niyang magturo, after niyang maghugas ng mga kasalanan, ng mga karamdaman, tumingin siya sa crowd. Nakita niya yung mga tao na helpless. Nakita niya yung mga tao na naliligaw, lost. At sabi dito ni Jesus sa verse 37, sabi niya sa kanyang mga disciples, the harvest is plentiful. Ang harvest ay nandyan na. Marami nang pwedeng anihin. But the laborers are few. Marami nang pwedeng anihin. Pero ang mga ani ay unti. Alam nyo, madalas natin itong i-equate sa mga mangangaral. Okay? Iniisip natin na kapag yung harvest ay marami, iniisip natin na mga kaluluwa na nandyan, pwede ng pangaralan. So, iniisip natin yung mga laborers supposed to be ay mga mangangaral. Okay? Mga evangelists, mga preacher, mga pastor, mga kalalakihan na dadalhin sa mga outreaches para mangaral ng mga salita ng Diyos. And yet, niwala ako na hindi lamang ito nakafocus ang attention ni Jesus sa mga mangangaral. Dahil tumitingin siya sa mga tao, hindi na nangangailangan ng tao, mga helpless sa tao, mga nangangailangan ng kagalingan, mga taong harassed, sabi dito, mga taong nahihirapan. At iniwala ko ng lubos na hindi lamang mga mangangaral ang kailangan nila. Kailangan nila kayo, brother, sister, na mag-encourage, mag-strengthen sa kanilang mga pananampalataya. Okay? Sa pamamagitan pa lang ng pautuon ninyo, itong mga taong ito na nangangailangan ng Diyos ay pwede kayong gamitin ng ating Panginoon. Hindi lang sa mga pangaral, hindi lang sa pag-preach, o hindi lang sa pag-pastor ng mga tupa. Even kayo ng mga kababaihan ay pwedeng gamitin ng Diyos para yung mga testimony ninyo, yung mga buhay ninyo ay magsilbing kalakasan sa mga kababaihan and even sa mga mas batang lalaki na makakuha ng inspiration sa inyo, kalakasan sa inyong mga pautuo. At hindi lamang dun sa mga pautuo, even sa mga ministries. We can, pwede natong sabihin na maraming pwedeng gawin sa loob ng ministry ng Diyos, pero kulang ang mga ministers. Kulang ang mga pwedeng umupo sa ministry. Okay? Unti lang yung sumasagot sa pagtugon ng Diyos. Alam niyo ba sa unting study lang, no? Unting research lang. Kung babasahin niyo yung mga research dun sa ilang mga scholar, ni-research nila paano ba to? Yung percentage ng congregation, kung ilan doon sa loob ng church yung mga nasa ministry at ilan yung mga wala. So, maraming mga churches silang binisita at nag-come up sila na ang mga nasa loob ng ministry or mga nag-serve sa ministry compared sa wala, sa mga nakaupo, ay sabi doon is 80 to 20. Ibig sabihin nun, out of 100%, 80 doon ay walang ginagawang ministry. Ang 20%, sila yung nalalagay sa ministry at most of the time, ay nalalagay sila sa maraming mga ministries. Nalalagyan sila ng maraming load dahil sila yung active. Okay? Sa church kaya natin. Mayroon siguro ditong, nung nakaraan, as led by our pastor, nagkaroon ng assessment, di ba? Yung mga musicians, kung gusto niyo ba mag-stay sa music ministry, o yung mga teachers, gusto niyo ba mag-stay sa pagtuturo. At nakita ko na yung mga musicians din, mga teachers din. So nung nag-decide yung mga backup singers na mag-stay na backup singer, yung mga teachers naubos. Yung teachers naubusan. Dahil, sino yung mga backup singers? Sila din yung mga teachers. At, nung nakita ko to, mukhang totoo nga. Mukhang totoo nga. At, you see, ang ibig sabihin nun, merong pagtawag ang Diyos, meron siyang pagtawag na
maraming mga kinakailangan mapunan sa loob ng church. Maraming mga pwedeng gawin. Okay? Maraming mga pwedeng gawin sa loob ng ministry, and yet, uunti lang yung tumutugon. Uunti lang yung may desire, uunti lang yung nalalagay sa ministry. Okay? And nung sinabi dito ni Jesus sa verse 38, sabi doon, "Therefore pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest." Ang ating maging dalangin sa mga sandaling ito, Lord, send the laborers, yung mga ministry workers. Gamitin mo, Diyos, tumawag ka ng mga magpa-perform sa ministry. Para hindi laging kulang. Para hindi na, sabihin ko lang to, by the grace of God, para hindi na magreklamo na sila na naman yung nasa rotation. O sila na naman yung may assign. Lord, send the ministry workers. Tumawag ka pa na mag-work sa ministry. Teachers man yan, cook man yan, backup singers man yan. And by the way, kung meron tayong desire, di ba, na magpagamit ng ating cooking skills, teaching skills, let's talk to our pastor, let's talk to our elders, our cholo, no, para tayo ay maging effective, magamit tayo sa ministry natin, Panginoon. Kailangan ng mga teachers, kailangan ng mga cooks, backup singers din. No? So, we need mga tao, kinakailangan ng mga tao na magpa-perform in the ministry of our God. At ang ating prayer, Lord, send the laborers, send out laborers into His harvest. At alam niyo ba, sabi ko nga sa mga kabataan nung sa Glasgow ng summer, mas mainam din na dalangin, Lord, hindi lamang mag-send out ka ng laborers, gamitin mo rin ako, Lord. I want to labor for your ministry. Gusto ko maglingkod sa iyong ministry. Gusto niyo ba maglingkod sa ministry natin, Panginoon? Gusto niyo ba, mga kapatid, na hindi laging kulang yung mga ministry, hindi lagi tayo naghahanapan, sino ba pwede magturo? Sino ba pwede magluto? Gusto niyo ba na lahat tayo nagagamit sa ministry natin, Panginoon? Sino ditong ayaw na nakaupo lang siya? O ba gusto niyo lang nakaupo lang kayo? Masarap nakaupo. Kahit ako, gusto ko rin umupo lang. Pero, mga kapatid, tayo ay iisang katawan kay Kristo. We are many members of that one same body of Christ. Okay? So, meron tayong mga kinakailangang gawin. Pero ang katotohanan, katulad ng ating sinabi kanina, there are only few na laborers. Unti lang yung, sabihin ko na yung word na available. Unti lang yung naging available for ministry. Gusto kong pag-usapan or mag-dwell tayo until dun sa available. Bagaman ang ating tema or pinag-uusapan sa hapong ito yung unavailability, pero ano ba ibig sabihin ng pagiging available? At ano bang ibig sabihin nito sa context na pagiging available kay Kristo, pagiging available as a Christian, pagiging available sa loob ng church? You know, ang availability ay hindi ito nangangahulugang wala kang trabaho. Okay? Baka iniisip nyo na para maging available ka kay Kristo, para maging available ka sa ministry, kinakailangan wala kang work. Mahirap naman din yun. Sa panahon natin ngayon, kapag wala kang trabaho ay, sabi nga sa Banal na Sulat, huwag pakainin yung tamad. Diba? Ang idea na pagiging available ay hindi ibig sabihin nito wala kang responsibilities. Ang pagiging available ay hindi na sarili nangangahulugang hindi ka nag-aaral. Okay? Pwede kang maging available kahit ikaw may trabaho. Pwede kang maging available kahit ikaw ay nag-aaral. Okay? At sinabi ko rin doon sa mga kabataan, ang availability ay hindi nangangahulugang mag-online job ka para maging available ka sa church. Okay? So, karamihan sa atin dito online workers, di ba? At of course, nagamit yan for the glory of God, naging mas available ang inyong oras, na-maximize nyo yung panahon na kahit merong sharing dun sa, last time sa may sharing sa Angon, no? May yung ibang mga kapatiran doon, may daladalang laptop, nag-work. Available eh. Available ito sharing, tapos biglang nag-work. Okay, so ano lang naman yan, ha? Hindi ko, not to, ano naman sa inyo. I understand naman ang inyong kagalakan. Of course, kailangan natin ganapin yung responsibility natin sa work, di ba? So,
It doesn't mean only na mga youths, mag-online job na lang kayo, ha? Ilan sa atin dito, si Kuya Buboy, di ba? Hindi naman niya nag-online job eh. O ano yan, daily driving yan. Pauwi, papunta, pauwi. It does not necessarily mean na kapag ikaw ay, or kapag gusto mo maging available sa ministry, kinakailangan mo mag-work online. Or kinakailangan mo mag-work ng mas less, or half shift lang, or part-time lang. Okay? Hindi doon nasukat ang isang tao or isang Kristiyano na available. Gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, ang availability ay ang pagiging available ay isang person o isang tao na nangangahulugan na itong marunong siyang mag-set ng kanyang priorities. Marunong siya mag-set ng kanyang mga priorities. Marunong siya mag-fix ng kanyang schedule. Para sa panahon na siya'y gagamitin ng Diyos, siya'y available. Okay? So huwag kayo mag-discourage sa mga young youths natin. Kung may opportunity naman na magtrabaho kayo sa labas, then do it. Pero make it sure na kayo, kapag ginamit kayo ng Diyos, you know your priority. Okay? Ang availability nangangahulugan na instead na magkaroon ka ng focus sa mga bagay na temporary, mamaya mapupuntahan natin, instead na magkaroon ka ng focus sa mga bagay na temporal, meron kang paningin na eternal. Kapag ikaw ay available para sa Diyos, hindi ka nakafocus lamang sa mga bagay na temporary o mga bagay na nasira, na natapos. You have an eternal perspective. Isang paningin na magagawa mong to think of yourself less. Hindi mo naisipin kung anong mga bagay na kinakailangan mo, but rather to focus sa mga bagay na pinapagawa sa iyo ng Diyos. Okay? You're thinking about the things na nais ng Diyos na gawin mo. Nais ng Diyos sa iyong buhay. Yung purpose ng Diyos para sa iyong buhay. Alam niyo, pwede tayong mabuhay Monday to Saturday. Nag-work tayo. Sino dito may work ng Sabado? Sino may work ng Sabado dito? Nakakapagod na mag-work ng Sabado? Tapos kinabukasan linggo, kung minsan, syempre, ilan sa atin, nag-work pa ng Sabado, shift niyan hanggang gabi, ay talaga nakakapagod. At pagdating ng linggo, as much as you want to, sinasabi ng MC, na ano na yung litid sinasabi ng MC, siglahan nyo naman, syempre ikaw, dahil hindi ka nakatulog ng maayos. Ang hirap. Lord, tulungan mo ako. Ang hirap magpuri kasi pagod. Totoo naman. Hindi natin i-deny yan. Totoo yan, reality yan. O kaya ilan sa inyo may shift pa ng Sabado ng gabi hanggang Linggo ng madaling araw. Paano na mangyayari? Sabi ng MC, magpuri kayo sa Diyos. Kasi Lord, sakit ang ulo ko, Lord. Help me. Diba? And that is the reality. That is the truth. At maaaring mabuhay tayo Monday through Saturday. We set our priorities sa mga trabaho. We set our priorities, of course. Yung mga responsibilities, yung mga pinirmahan yung mga kontrata, yung mga nag-agree kayo sa client na mag-work kayo gantong oras, gantong araw. Diba? Kinakailangan yung i-prioritize yan. Kinakailangan yung gawin yan. Maging tapat kayo sa mga kliyente nyo. Okay? Huwag tayong pasaway. So, sa katulad din ng testimony ng ating pastor, di ba? Maging honest lang kayo kung may pupuntahan kayong gawain or fellowship, magpaalam kayo. Huwag naman tayong tatakas lang. Okay? Huwag na tayo tatakas lang. Pero, what I want to focus is, Monday to Saturday, nag-work ka, at pagdating ng Sunday, binibigyan mo ng panahon ng Diyos. And actually, mga kapatid, yung salitang being available ay hindi lamang sa ganung paraan pwedeng mabigyan ng meaning. Hindi ibig sabihin na nandito ka sa Sunday, okay? Hindi ibig sabihin na nandito ka, nandyan kayo, ay available ka. What do I mean by that? Ang nais kong sabihin, ang nais ng Diyos na mga tao, na mga banal, mga Kristiyano na available, ay ang mga Kristiyanong marunong mag-set ng kanilang priorities every day of their lives. Pinaprioritize nila ang Diyos. Okay? Sige, magtrabaho kayo. Sige, mag-aral kayo. Sige, gawin ninyo ang mga bagay na ito sapagkat nandito tayo sa lupa. Kinakailangan yan. Pero,
ang mga Kristiyano na available sa paggawa ng Diyos, alam nila kung ano ang priority na dapat nilang gawin. Hindi lamang tayo naglilingkod sa Diyos at pagdating ng hindi tayo naglilingkod sa Diyos na Monday to Friday, Monday to Saturday, ang priority natin ay ang work. Tapos Sunday, sige, dahil panahon ng Diyos, sa Diyos tayo. Hindi ganon. Every day ng ating buhay, priority natin ang Diyos. Do you agree, mga kapatid? Okay? Sige, mag-work kayo. Sige, gumawa kayo ng mga kinakailangan gawin sa lupang ito. Pero dapat, ang priority natin every day ng ating buhay, every decision, every plans, ay ang Diyos. Okay? Do you agree on that? Kasi kung di kayo agree, ang sabi ng Diyos kanyang mga salita, we cannot serve two masters. No one can serve God and mammon. Sabihin nun, pick your mind. Huh? Mili ka ng ano. Sabi dun sa isang idiomatic expression, pick a lane. Pumili ka. Pagka sa daan, sa kalye, ay yung mga nag-swerve ng ganon, nakakairita. Mababangga ka. At mga kanak ng Diyos, pumili kayo. Ano ba ang inyong mga priorities sa buhay na ito? Ano ba dapat ang inyong mga nilalaanan ng attention? Being available means adjusting our priorities, agenda, plans, decisions to fit God's will sa ating buhay. I-adjust natin mga plano, yung mga priority natin, i-fit natin dun sa plano, sa kalooban ng Diyos. Ilagay natin sa kalooban ng Diyos. Hindi yung kalooban ng Diyos yung mag-a-adjust. Okay? Hindi yung kalooban ng Diyos yung mag-a-adjust. Oh, teka, Lord, meron akong kailangan tapusin dito on this day, on this time, on this month, on this. But let us, with every day of our lives, with every decision to make, yung ating mga personal na pagplano, maganda yan, magplano kayo. Sabi nga ni Jeremiah, di ba? Or ni King Solomon, eh. Sabi doon, sige, magplano kayo. Sabi niya doon sa mga kabataan, Ecclesiastes, tama, di ba? Sabi doon, do whatever you want. Pero alalahanin ninyo na sa panahon na darating, kayo ay haharap sa Diyos. Kayo haharap on that final day sa lahat ng mga decisions that you have made. And understand, mga kapatid, na ang pagiging available, it does not necessarily mean na wala na tayong gagawin sa lupang ito. Hindi tayo dogmatic. Ang nangangahulugan lang yan it means adjusting your priorities, adjusting yung mga plans, yung mga agenda, yung mga schedule ninyo. Adjust natin. Kapag alam na natin maghapon yung gawain, adjust nyo naman yung schedule ninyo. Huwag nyo naman hayaan na mag-adjust yung gawain para sa inyo. Pastor, hindi mo na ako attend ha. Ilakad kami sa lalangoy kami. First day po kasi ng taon. Lalangoy muna kami. Naalala ko tuloy. Kaya tuloy nagalit si Pastor Franco eh. Pero anyway, what I want to say is that ang pagiging available is to adjust those priorities, those plans, those agenda. At gawin natin na subject ito sa dakilang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Gawin natin yung mga personal priorities natin secondary to God's priority, to God's will, to God's plan, to God's word sa ating mga buhay. Okay? Mag-focus tayo sa mga bagay na mas mainam. At ano bang mas mainam para sa atin? Sabi sa Colossians chapter 3, verse 1, if then you have been raised with Christ, sino ditong bumangon na kasama ni Kristo? Okay, baka natili po tayong tulog, ha? Patay sa kasalanan. I pray na ang bawat isa, katulad ng ating napakinggang kanina, nakatanggap tayo ng biyaya ng Diyos. At ang sabi sa Romans, di ba? Or sa Galatians, kung paano tayo namatay sa ating kasalanan, nung tayo ay bumangon, hindi na tayo yung bumangon. Sabi doon sa 2:20 ng Galatians, Christ lives in me. Kaya sabi dito, Colossians chapter 3:1, if you have been raised with Christ, seek the things
things that are above. Do you agree, mga kapatid? Seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Verse 2 says, set your minds on things that are above, not on the things that are on earth. Okay? Kung tayo ay bumangon na kasama ni Kristo, yung ating mga isipan ay nasa mga bagay na makalangit. Nasa mga bagay na kasama ni Kristo, where Christ is, we are setting our minds, our affection on things that are above. 2 Corinthians chapter 4, verse 18. Related din na verse. Sabi doon, as we look not to the things that are seen, but to the things that are not seen. For the things that are seen are transient, temporary, but the things that are unseen are eternal. Hindi tayo tumitingin sa mga bagay na masisira, hindi tayo nag-focus, hindi tayo naglalagay ng ating attention sa mga bagay na temporary lang. At huwag niyo ilagay yung mga attention ninyo sa mga bagay na temporary lang. Dahil matapos yan, masisira yan. Sabi dito, those things that are seen, they are temporary. But the things that are not seen are eternal. Kaya anong dapat natin gawin? Matthew chapter 6, verse 19. Do not lay up for yourselves treasures on earth. Okay? Because these treasures on earth, moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven. Sino kasama ko na ganun ang gagawin? By the grace of God. Lord, help me lay up my treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where the thieves do not break in and steal. Okay? Ito yung paalala ng Diyos. Ito yung paalala. No? Huwag tayo mag-focus masyado sa mga bagay na may sira. Mga temporary. And yet, mag-focus tayo sa mga bagay, mag-invest tayo sa mga bagay na hindi nasisira. Mag-invest tayo sa mga bagay na eternal. At ang sabi sa mga sulatan, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Doon tayo mag-invest. Doon tayo maglaan ng panahon, ng oras, ng sandali sa mga salita ng ating Panginoon sapagkat ito ay hindi nasisira. Pero, tatanungin natin, mababalik tayo sa ating pinag-uusapan, bakit meron pa rin pagtawag ang Diyos? Bakit naghahanap pa rin siya ng mga available? Kung ito na yung mga paalala, kung ito yung binibigay na pagtuturo ng Diyos, na mag-focus kayo sa mga bagay na makalangit, mag-focus kayo, sabihin natin, mag-focus kayo sa ministry, mag-focus kayo sa mga bagay na ito sa kalooban ng Diyos, and yet, bakit meron pa rin pagtawag ang Diyos? Bakit kulang pa rin? Di ba, binasa natin kanina, o pinag-usapan natin kanina, bakit 80-20 pa rin? Kulang-kulang yung mga ministry. Why does God still call sa kanyang mga ministry? Because, bagaman tayo ay Kristiyano na, we are still unavailable for use. Kahit na Kristiyano tayo, it does not necessarily mean na tayo ay available for use. Hindi tayo nagagamit. Hindi tayo magamit ng Diyos. Naniniwala ako na, katulad ng sabi ko kanina, lahat tayo ay members of that one same body. Lahat tayo merong gifts, lahat tayo merong calling, lahat tayo ay merong pagkatawag, pagkahirang, at sabi dun sa banasulatan, irrevocable yan, hindi yan mapapalitan, yan talaga yung pagkatawag sa ng Diyos. However, ba't hindi tayo magamit? Di ba? Ba't hindi tayo nagagamit? Why? Bakit tayo ay hindi pa rin nagamit? It's because we are unavailable for use. At gusto ko ipakita sa hapong ito, mga kapatid, na bakit tayo unavailable ay baka yung ating mga puso, yung ating mga treasures ay nakapalagay pa rin sa mga bagay na nasira. Nasabi sa verse 21, di ba, Matthew chapter 6, where your treasure is, there your heart will be also. Baka yung ating mga treasures ay nasa mga
nasa iba pa. Your treasure, your heart is elsewhere. Alam niyo, sabi sa Philippians chapter 2:21, sabi ni Paul doon, all people seek their own interests and not those of Jesus Christ. Ang mga tao ay naghahanap ng kanilang mga sariling interes, mga sariling gusto. They want to invest on something na nakikita nila na beneficial sa kanila. Nag-invest sila sa mga bagay na temporary. Nag-invest sila sa mga bagay na nakikita nilang beneficial. Nakikita nilang maayos sa kanilang mga paningin, not on the interests of Jesus Christ. Okay? Naghahanap sila ng mga bagay na nasisira, mga temporal, mga sarili nilang gusto. At yun yung pinaglalaanan nila ng panahon. Nagiging available sila sa mga bagay na nasisira. At dahil doon, hindi sila nagiging available para sa Diyos. Okay? Hindi sila nagiging available para gamitin ng Diyos. At marahil katulad ng parable kanina, baka sobra tayong busy. We are too busy dahil nga nagsiset tayo ng ating mga attention sa mga bagay na temporary, on our own interests, sa ating mga sariling kagustuhan, kaya tayo nagkakaroon ng excuses para hindi gamitin ng Diyos. Katulad ng mga nasa parable kanina, meron silang excuses, meron silang mga bagay na pinaprioritize. Mas higit nilang priority yung mga bagay na ito na nasira. Yung mga oxen na yan, ay mawawala naman yan. Yung mga fields, masusunog naman yan eh. And even niya yung asawa, temporary yan. But yet, itong mga taong ito, they focus on these things na temporary, nasisira, nauubos. At nagiging busy sila, too busy sila para gamitin ng ating Panginoon. Sabi ko nga sa mga kabataan doon, baka nabubuhay tayo masyadong overcommitted. Alam niyo sa panahon natin ngayon, maraming mga youths even na nagatrabaho ng maraming multiple jobs, di ba? Sino dito may dalawang client, tatlong client, okay? 4 na client. At hirap nun minsan i-shuffle. Hirap na nun balansin kung minsan. At maaapektuhan yung katawan mo, maaapektuhan yung sarili mo. Tinry ko rin yun personally at hindi ko kaya. Hindi ko kaya ng gano'n na merong work na full-time sa umaga tapos sa gabi merong part-time. Talagang nakaka-drain ng lakas. So, kung kaya natin yun, sabihan ng Diyos, we do this by the grace of God, ang Diyos naman nagbibigay sa atin ng kalakasan. Pero I'm talking about spiritual things. Hindi tayo makakapag-focus sa dalawang bagay. Hindi tayo makakapag-focus spiritually, hindi tayo mababalance spiritually ang mga bagay sa mundong ito at ang mga bagay na makalangit. Hindi natin kayang i-balance yan. Katulad ng sabi ng ating prophet, sa loob mo, merong 2 aso na kinakailangan pakainin. Kapag pinakain mo yung isa magugutom, and vice versa. Kapag pinakain mo mabuti yung lulusog, lalakas, at yung masama ay siya yung magugutom, manghihina. Okay? Hindi natin kayang i-balance. Hindi dapat natin i-balance, no? Yung mundo, yung mga gawain sa mundong ito at yung gawain sa ating Panginoong Kristo Jesus. Hindi dapat natin i-balance yung dilim at yung liwanag. Sabi doon ng ating Panginoon, walang fellowship ang kadiliman at ang liwanag. At kung babalik tayo sa ating pinag-uusapan, sometimes sobra tayong busy na. We are living sometimes na puro over-commitment. Sa mundong ito, commitment sa mga investment sa lupa, commitment sa investment sa mga bagay na nasira, and nauubusan na ng oras ang ating Panginoong Kristo Jesus. Okay? At in turn, nangyayari, naging sobrang busy, ine-excuse na, nagkakaroon na ng mga excuses, ng mga dahilan para hindi ka gamitin ng ating Panginoon. Just like yung ating parable, no? If we would go back sa Luke chapter 14. So, malapit na ako magtapos. Dadrive ko lang yung pinaka-idea. Luke chapter 14, verse 18. Sabi doon, yung una, bumili siya ng field. I must go out and see it. Sabi ng pangalawa, bumili siya ng oxen, o meron akong
5 oxen, kinakailangan ko examine sila. Yung isa ay nagpakasal, kaya hindi siya makakapunta. Naging sobrang busy sila sa mga bagay na temporary. To do this, to do that, nagkaroon sila ng mga excuses. Hindi naman masama magpakasal. Hindi naman masama magtrabaho, sabi ko nga, hindi naman masama mag-aaral, hindi masama mag-invest kayo sa mga businesses ninyo, mag-invest kayo sa, kung gusto nyo bumili ng baboy, kung gusto nyo bumili ng oxen, bumili kayo ng lupa, it's fine. Of course, kung meron kayong blessing na nagmumula sa Diyos, then, sabi nga, di ba, use it. At ibalik sa Diyos ang kapurihan na pagdakila. However, ang danger ay ito. Baka sobra mong ini-invest ang iyong sarili sa mga bagay na temporary. At hindi ka na nagiging available for use sa kaharian ng Diyos. Yung trabaho, nagiging blessing yan. Pero sometimes nagiging curse din. Na kapag ikaw ay nag-i-invest too much sa trabaho mo, nag-i-invest ka nito, of course, bigay yan ng Diyos eh. Alagaan mo yan. Sabi ko nga kanina, di ba? Alagaan mo at as much as possible, yung client ay maging masaya sa'yo. Pero naging curse yan kapag you're too busy investing your time at less na ang napupunta sa ating Panginoon. There's a problem. That is a concern na dapat nating bigyan ng attention, bigyan ng focus, mga kapatid. Nagiging sobrang busy tayo to doing this, doing that. Nagkakaroon tayo ng excuses. Kaya nga sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 5, verse 15, sabi doon, look carefully then how you walk. Tignan natin ang maigi kung paano tayo nabubuhay bilang mga Kristiyano. Not as foolish, but as wise. Hindi tayo magpapaka-foolish. Alam ninyo, ang inyong conversation, ang inyong buhay ay makalangit. Di ba? Yun yung ating buhay, yun yung ating lifestyle. So tignan natin ang maigi, how you walk. At baka na-i-invest na tayo, naglalagay tayo ng panahon, too much sa mga bagay sa sanlibutan ito. Look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of the time, because the days are evil. Do you agree, mga kapatid? Ang panahon natin ay masama, at ang panahon natin, hindi yan pabuti ng pabuti, pasama pa yan ng pasama. So make the best use of time. Sulitin natin ang panahon, sulitin natin ang mga sandali. Yung ganito maghapon na fellowship, samantalahin natin. Diba? Instead of focusing things na mga may sira, yung mga destroy, yung mga bagay na yan na pagdating na ating Panginoong Kristo Jesus, mawawala din yan. Focus sa mga bagay na hindi masisira. Invest your time. Make the best use of time. Because the days are evil. Sabi sa verse 17, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Huwag tayo magpakamangmang. Dahil siguro sa mga bagay na tinatangkilik natin sa lupang ito, kaya tayo naging unavailable for use. O baka naman ngayon, sinasabi natin na nakalaan yung oras sa Diyos, and yet, nasa isip mo ngayon ay, mamaya may work pa ako, mamaya may ganitong gagawin ko, mamaya thesis, mamaya yung client, na pinapatapos ng project ng client. Come on, mga kapatid. Huwag naman ganon. Maglaan tayo ng oras ngayon sa Diyos. No? Maglaan tayo ng panahon ng sandali sa Diyos. Baka naman, nandito nga tayo, pero yung ating isip ay wala. Set your priorities straight. Mga kapatid, tayo ay nasa mga makalangit na dako. Ang ating conversation, ang ating buhay, ay nasa makalangit na mga dako. Okay. So when it's time to worship God, when it's time to serve God, i-focus natin ang mga paningin sa Diyos. I-focus natin ang panahon sa Diyos. Let your priorities be clear. Ang priority natin, first in the list, ang Diyos. At ang mga bagay na iba ay secondary na lamang. Sa mga ministries,
No? Focus tayo sa Diyos. Of course, hindi may iwasan at times ng mga trabaho, may mga schedule na magko-conflict talaga sa atin. At, totoo naman, naintindihan niya ng Diyos. No? Even I, hindi naman ako exempted doon eh. Merong mga times na talagang conflict ang schedule, conflict ang panahon. And yet, sabi ko nga, pagiging available, it does not necessarily mean na ikaw ay present all the time. Hindi lamang ganun yung availability. Ang ibig sabihin doon ng availability, ang priorities mo, ang buhay mo, Monday to Friday, Monday to Sunday, 24/7, ang buhay mo, wala kang ibang priority kundi ang Diyos. You're thinking sa mga bagay na makalangit all the days of your life, all the time. At ang focus mo, ang great goal mo ay hindi para yumaman sa mundong ito. Ang goal mo ay hindi para magkamal ng salapi sa mundong ito. Nagatrabaho ka para meron ka lang resources na magamit, pero ang main focus mo ay umuwi kasama ng ating Panginoong Kristo Jesus. Di ba? Yun yung ating main goal. Huwag sana natin makalimutan yan, mga kapatid. Baka mapasarap tayo. Baka mapa-enjoy tayo sa mga bagay na ito temporary lang. You know, I was thinking, kasi sino nakatry na dito ng mga massage chair dun sa mga mall? Diba? Di ba masarap yun? Kung natry nyo na, mabayad ka doon, 30 minutes, 1 hour, merong mga machine na mag-ano sa likod mo. Try nyo, masarap yun. Pero, natry ko yun one time, at syempre, masarap eh. Pag upo mo, medyo, dahil nasa mall ka, at parang yung upuan ay exposed, masarap yung higa mo. Tapos habang tumatagal, so dahil nga masarap, parang napaparelax ka. Nawawala sa isip mo na, nasa mall ka pala. Kaya nangyari tuloy sa akin, napasarap, nakatulog ako. At hindi ko alam kung naglaway pa ba ako. Sarap eh. Nawala yung attention ko na, oy, teka, nasa mall ka. Nawala yung prim and proper. Kasi pag nasa mall, di ba, syempre, ayusin mo yung sarili mo eh. Pero dahil nung napasarap, nag-enjoy. Diba? Wala nang pakialamanan. Kung nakabuka pa yung bibig habang natutulog, okay lang. Baka ganun din mangyari sa atin sa lupang ito, mga kapatid, Mapa-enjoy tayo, Tandaan natin, temporary lang tayo dito. Okay? Let's live a life worthy of our calling. Huwag tayo mapasarap. Temporary lang yan. After magbayad natin ng 1 hour na massage, matapos din yan. At huwag sana natin makalimutan na ang ating pagkamamamayan ay sa langit. Okay? So let's focus. Let's set our priorities straight. Let's set our priorities sa mga bagay patungkol sa ating Panginoong Kristo Jesus. Gusto kong tulitin basahin niyo Ephesians chapter 5, no? Sabi doon, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. And do not get drunk with wine, for that is debauchery. Ibig sabihin nitong do not get drunk with wine, hindi lamang ito nagpapatungkol sa mga alak or sa pag-inom, no? It means, huwag kayong masyado mag-i-indulge ng iyong mga sarili sa mga bagay na ito na masarap. Do not indulge yourself. Huwag kang masyadong magpaka-enjoy sa mga bagay sa lupang ito. For that is debauchery. Pero sabi dito, instead na ganun ang gawin mo, be filled with the Spirit. Ito ang ating nasayan, ito ang ating i-desire. Verse 19, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your hearts, giving thanks. Diba kanina pinag-usapan natin, appreciate God. Giving thanks always. And for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. So give thanks always. Ito yung gagawin natin, di ba? Appreciate what God has done sa ating mga buhay. So, mga kapatid, sila na mga unavailable na tao ay hindi sila marunong mag-set ng kanilang mga priorities na patungkol sa Diyos. Mga taong unavailable for ministry, nagkukulang pa rin tayo sa pag-set ng ating priorities. Set your priorities straight. Huwag nating hayaan na ang ating mga priorities sa mga decision making, sa mga
malalaking plans sa ating mga buhay. Sige, mag-invest kayo sa mga lupa sa labas, mag-invest kayo sa sasakyan, mag-invest kayo sa mga bagay na hindi naman masama yan. Bumili tayo ng mga properties, mga resources. But always remember, where does your priority lie? Maghanap kayo ng trabaho, either online, either company, di ba? Mag 2 jobs kayo, 3 jobs kayo. Do it for the glory of God, of course. Lahat ng bagay gagawin natin according lamang sa plano at kalooban ng Diyos. Pero huwag natin kakalimutan, saan ba natin makikita? Or ano ba ang ating priorities, mga kapatid? Ano bang priority mo? Ano ba ang pinakauna sa iyong listahan na kinoconsider mo? Pag-ipili ka ng trabaho, pag-ipili ka ng kliyente, di ba? Kinoconsider mo malaki sahod, kinoconsider mo yung availability mo na makapunta ng Sunday, di ba? Sa mga jobs, kinoconsider mo na maganda yung schedule, etc., etc., etc. You're considering many things. At nawa sa ating mga buhay, when we decide, when we plan, when we act, i-consider natin top of the list ay ang Diyos. At kapag ginawa mong priority ang Diyos, in every decision that you will make, naniniwala ako ng lubos, hindi ka pababayaan ng Diyos. All of those things, mag-a-adjust na lang yan according sa kalooban ng Diyos. Okay? Sabi ng banal na kasulatan, thou shalt love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. So magkaroon tayo ng kaisipan, magkaroon tayo ng puso na nag-iisip ng mga bagay na makalangit. Mga bagay na patungkol sa Diyos. And make them your top priority. Sabi ni Jesus, sila na mga umiibig ng kanilang mga buhay, they will lose it. However, sila na mga nag-lose na kanilang mga buhay, for His name's sake, they shall find, hindi lamang basta buhay, kundi eternal na buhay. Okay? I want us to read Luke chapter 14. A couple of verses na lang, mga kapatid. Gusto ko lang bigyan ng isang pansin natin ito, no? Dahil nung una ko ito nabasa, parang nakaiba. Sabi sa Luke chapter 14, dahil marami mga account si Jesus patungkol sa pagdi-disciple niya, di ba mayroon siyang account sa Bible na sabi niya, kung gusto niyo sumunod sa akin, take up your cross. Di ba? Iwanan mo yung mga bagay sa lupang ito. Iwanan mo yung mga bagay na, yung mga excuses. Kanina, binanggit din yung asawa, no? Kung gusto mo sumunod sa akin, wag mo na yung pansinin. Meron pa isang sa Bible na nagsasabi, na may nagpaalam na isa, sabi doon, Lord, gusto kong sumunod sa iyo, pero ililibing ko muna yung aking tatay. Sabi ni Jesus doon, hayaan mo yung mga patay maglibing sa patay. Diba? At kung yung tao lang ay mag-iintindi lang siya ng mga tao, ba yan? Napaka-insensitive mo naman. Pero we will find out kung ano bang nais ng ating Panginoong Kristo Jesus. Ano bang nais niya? Okay? Isa ito sa mga verse na kung atin iintindihin lang word for word ay parang controversial. Sabi dito, verse 26:14. If anyone comes to me and does not hate, okay, ginamit yung word na hate, does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. Bigat naman yan. Hate? Ibig sabihin, pagka susunod ka kay Kristo, kailangan you hate your mother, you hate your father, you hate your children. Parang ayoko na. You hate your brothers, your sisters, sabi dito, and you even hate your life. Kung gusto mo sumunod kay Kristo at maging disciple ni Kristo, kinakailangan hate talaga. Actually, I think sa King James Version, ginamit din yung word na hate. No? Does not hate. At kung babasahin mo sa Greek yan, talagang hate talaga. Kapag inano mo yung meaning, hate talaga yung meaning. Kala ko, lighter term lang, pero hate talaga yung word. Okay? Hate talaga. Of course, we know Jesus. Hindi siya nagtuturo na kapuutan mo yung mga magulang mo, yung nanay mo, yung tatay mo. Di ba? Tayo nga tinuturuan na ibigin ang bawat isa.
Ephesians chapter 6, di ba? Beloved children, obey your parents in the Lord. Honor your father, your mother. Diba? For this is the commandment with a promise. Diba? So hindi tayo tinuruan to hate your parents, to hate your father, hate your mother, hate your wife, hate your children, your brothers, your sister, and yourself. Okay? Hindi tayo tinuruan ng ganyan. Pero ano ba ibig sabihin nito? Sa verse 28. Alam nyo, sa verse 26. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, it's instead na hate na talagang kapuutan, hate na talagang kagalitan, what Jesus wants here is that instead na sila yung maging first, yung maging priority natin, sila ay mas ma-lower down yung priority. Instead na mag-focus tayo too much sa parents, sa family, sa mga anak, sa brothers and sisters. Of course, we love them, we care for them. Yung ating mga magulang, sila ay ginamit ng Diyos para tayo ay mag-appear sa mundong ito. We love them, we care for them, yung ating mga kapatid, no? Whether in blood or whether in the spirit, we love everyone, we care for everyone, and even our own life, dahil ito ay regalo bigay ng Diyos. Sabi nga sa Banal na Kasulatan, di ba? Ingatan ninyo yung templo, for you are the temple of the Holy Ghost, di ba? Ingatan ninyo ang inyong sarili. What verse 26 means, at ang nais ipakita ni Jesus sa mga tao kaya sinasabihan dito is that it takes less priority. Yung ating sarili, yung ating buhay, yung ating mga kapatid, yung ating mga magulang, yung ating relatives and loved ones, it does not take more priority kumpara sa ating Panginoong Kristo Jesus. Okay? Do you follow mga kapatid? Itong mga bagay na ito sa lupa, it does not take more priority kumpara sa ating Panginoong Kristo Jesus. You can be the disciple of God. You can be a disciple of Jesus Christ if you make Jesus Christ your first and top priority. Magiging available ka for use ng Diyos. Kahit na may work ka sa labas, kahit na, of course, minamahal mo ang iyong mga parents, ang iyong family, ang iyong relatives, nagtatrabaho ka para sa kanila, then do it. Pero, first and foremost, sa listahan mo ng priority ay ang ating Panginoong Kristo Jesus. If you are a disciple of Jesus Christ, make it your top priority. In every decision to make, of course, we decide, di ba? Saan tayo lilipat ng bahay, we decide yung comfort, kailangan komportable tayo, komportable ating mga magulang, ating mga kapatid, etc. We decide, but most of all, sa lahat ng ating mga decisions, we make God our top priority. Nakukuha ninyo mga kapatid? Okay? So, let's lower yung ating mga self. Let's lower yung pagpa-prioritize natin sa ating mga sarili. Kaya nga nagagawa ng mga lingkod ng Diyos na mag-serve kahit na merong at times may karamdaman, nangihina, at times nahihiya, may mga times na sasabihin nila sa kanilang sarili, ayoko. At yun yung sabihin, I believe on behalf sa mga ministers, ayaw nila na mag-serve lang on their own self. Pero dahil si Kristo ang kanilang top priority, binibigyan nila ang kanilang buhay, ang kanilang best, ang kanilang lahat-lahat para paglingkuran ang Diyos. And so should we, mga kapatid. No? Let's give our lives sa Diyos. Let's focus, let's give Him the top priority. Let's serve the Lord and make Him first sa ating mga buhay. Let's make Jesus first sa ating mga buhay. Kung babalik tayo sa ating parable, unti na lang, natin pinag-uusapan. Yung mga nag-excuses, yung mga gumawa ng excuse, hindi nila priority si Jesus. Hindi nila priority na pumaroon doon sa kasalan, doon sa invite ng master. At ang nangyari, yung mga available, sabi ng master doon sa servant, sige, yung mga available dyan sa kalye, available dyan ng mga pilay, available dyan ng mga lumpo, sila na lang itawagin mo. Sila na lang yung mapapuntahin mo doon sa banquet. At mga kapatid, gusto kong iwan itong idea to sa inyo. Ang availability natin, availability is better than any ability that you have. Ang availability mo ay mas mahalaga
mas importante sa Diyos kaysa any other abilities na meron ka. Magaling kang kumanta, magaling kang tumugtog, magaling kang mag-do this and do that, pero hindi ka naman available. Paano tayo gagamitin ng Diyos? Kung hindi ka available. Ikaw man yung pinaka-excellent sa lahat ng mga gifts, pero you do not make yourself available, then paano ka gamitin ng Diyos? Paano tayo gamitin ng Diyos? Alam niyo sa banal na kasulatan, ang ginagamit ng Diyos ay hindi sila ng mga maraming mga abilities. Hindi sila ng mga or mga excellent sa mga gifts, sa mga callings. Okay? Nung si Noah ay tinawag ng Diyos, hindi si Noah master carpenter. Nung tinawag siya ng Diyos na gumawa ng arka, no? Siguro, pwedeng tumawag ang Diyos ng talagang karpentero para gumawa ng arka, para maayos yung arka, yung mga hayop ay hindi naman mabasa. I could imagine, no? Baka nga dahil nga si Noah ay hindi naman karpentero by trade, baka nag-aalinlangan din siya, gumawa ng napakalaking arka. Pero, God doesn't call those who have lots and lots of abilities. Ang hinahanap ng Diyos sila na mga available for use. Ang ating propeta, Brother Branham, wala naman siya ng abilities na ng isang great speaker. Diba? Pananalita. Hindi siya magaling magsalita, hindi siya magaling na orator, hindi siya magaling mangaral. At sabi nga doon, 'di ba? Elementary level lang yung kaya natapos. And even yung mga pastors sa sinundan natin, Pastor Franco, 'di ba? Hindi naman nakapagtapos yan ng college, ng Doctor of Divinity or Doctor of Ministry work. And yet, dahil sila ay available at ginawa nilang available ang kanilang sarili, sila ay ginamit ng Diyos. No, naging available sila to the point ng habang sinashare ng ating pastor dyan kanina na nakakalimutan na yung kanilang mga birthdays, yung mga special occasions because they are available for use sa Diyos. Merong mga gawain sa Samar, yun yung hindi nakakalimutan ni Pastor Franco. Yung mga anniversary doon, yung pagpunta doon, yung pag-uwi. Because they are available for the work of God. At ang kanilang top priority ay ang Diyos. Yung mga abilities na yan, kung mayroong mga kayong abilities na napakarami, it does not beat those who are available right now. Okay? Sila na mga available right now, kahit wala kang ability. Kahit ikaw ay, sabihin mo, ikaw yung least. Sabi nga ni Pablo, di ba, I am the least of the apostles. Hindi ako mapagmalaki sa aking sarili, pero dahil si Pablo ay available, at hinayaan niya ng Espiritu ng Diyos na mag-lead sa kanya, then siya ay ginamit ng Diyos. Just like Moses, just like Isaiah, just like Jeremiah, just like Elijah, Elisha, di ba? Wala naman silang abilities, pero sila na mga may abilities, baka masyadong busy. Tatawagin ng Diyos sila na mga available. So kung nais ninyo magamit sa ministry ng Diyos, kayo na mga available. Kayo na mga available. Again, ulitin ko, to summarize, hindi porket online ang trabaho nyo, it means available kayo. What I mean by availability, it means na pinaprioritize mo ang Diyos sa lahat ng mga decisions, sa lahat ng plans. Ikaw ay in sync sa kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Kahit naman online ka kahit naman online ang work mo, pero minsan, hindi rin naman Diyos yung top priority mo It's the same thing. Kahit sa kung mag-corporate ka, ganun din. It's the same thing. Wala rin yun. Availability does not mean na andito ka sa church. Availability does not mean na ikaw ay nandito. Pastor, nandito ako, present ako all the time. Because, sabi ko nga rin sa mga youths doon, even yung mga ministries natin dito sa lupa, matapos yan. Okay? Pagdating sa langit, lahat tayo doon magpupuri, lahat tayo doon backup singers, lahat tayo doon mag-worship sa Diyos. Yung mga ministers sa lupa, yung mga tech team, yung mga piano, even yung mga pag-aawit, I do believe matapos yan. Okay? Lahat ng yan ay mag-expire. May limitation lang yan. So baka tayo ng mga ministry workers ay too much din nakafocus, mag-improve ng ating skill, mag-improve ng ating talent. Tapos din yan
What God wants is for Him to be your topmost priority. Sa lahat ng decisions mo, lahat ng buhay mo, kaya ka ministry worker dahil ginawa mong priority ang Diyos sa iyong buhay. Not the other way around. Hindi yung gagawin mong priority yung ministry or yung priority yung pagtrabaho lang. Huwag mo kakalimutan, kaya ka nag-ministry dahil priority mo ang Diyos, ha? Hindi priority yung ministry. Okay? Don't get confused, mga kapatid. Ang priority natin, whatsoever we do, we work for the glory of our God. Okay? So ito mga paglilingkod na ito, we serve God, we do it, not because this is our priority, but God is our priority. Ang ating paglilingkod ay sa Diyos. Okay? So, availability does not mean quitting your job. Baka mamaya bukas gusto mo maging available sa Diyos ay mag-resign ka na sa trabaho mo, mag-quit ka na sa online, hindi ka na mag-aral. But instead, availability means you focus on God. You give your time to God. No? Kung maalala ninyo, pinag-usapan na last time yung fasting, baka kinakailangan natin mag-fasting. Baka nakakalimutan na natin, abayaan na natin siguro yung pagpapasting, mga kapatid. Di ba? Dahil, sabi ko nga nung last time, yung fasting napapabayaan, neglected talaga eh. Neglected discipline ng mga Kristiyano. Baka kinakailangan natin mag-reassess ng priorities. Mag-focus tayo sa Diyos, maglaan tayo ng panahon pag-fasting, kalahating araw, isang araw, maglaan tayo ng ating mga oras sa ating Panginoon. Ang pagbaging available sa Diyos, it means setting your decisions na patungkol sa ating Panginoon. Now, be available to God in every day, in every decision. Fix your schedules, mga kapatid. Ayusin natin mga schedules natin. At sabihin ng Diyos, kaya naman natin yung ayusin, no? Makipag-usap tayo sa mga kliyente, sa mga trabaho natin. At least, kung hindi man kaya ng weekdays, at least yung weekend ay ibigay sa atin. If not, then decide. Stand up for yourself. Dahil ikaw ay Kristiyano, kinakailangan mo i-top priority si Kristo. Okay? Kaya ang sabi dito, last verse na gusto kong basahin, Matthew chapter 6, verse 31. Magtatapos tayo. Sabi sa verse 31, therefore, do not be anxious, saying, what shall we eat? What shall we drink? What shall we wear? For the Gentiles seek after all these things. You see, yung mga Gentiles, these things yung kanilang mga iniisip. Ito lang yung focus nila eh. Ano bang ikakainin natin? Ano bang iinumin natin? Ano bang susuotin natin? Ano bang sasakyan natin? Ano bang lupa natin? Ano bang trabaho natin? These are the things that Gentiles think of. For the Gentiles seek after all these things. And your heavenly Father knows that you need them all. Alam ng Diyos sa langit na kailangan mo yan. Kailangan mo ng pagkain, kailangan mo ng trabaho, kailangan mo ng damit, kailangan mo ng inumin. Alam ng Diyos yan. So instead of focusing too much sa mga bagay na yan, ang paalala dito ni Jesus, verse 33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things will be added to you. Instead of focusing too much sa mga bagay na temporary, too much, ginagawa mong priority, mga bagay na sira, nalulugi, mga bagay na agnas. Instead of those things, sabi dito, seek first the kingdom of God. Focus. Ayos sa ating mga priorities sa ating mga kapatid. Kayo ay mga Kristiyano, di ba? Mga Kristiyano ba kayo? Makakausap ko ba mga Kristiyano? Okay? Huwag natin kalimutan yan. We are following Christ. So let's set our attention towards Him. Let's set our focus towards our Lord Jesus Christ. Sabi dito, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Amen and amen. Lahat ng mga bagay na yan, susunod na lang yan. Susunod na lang yan. All of these things, sa bagay sa lupang ito, susunod na lang yan. So let's set our focus sa ating Panginoong Kristo Jesus. Handa ba kayong mag-ayos ng inyong mga priorities ngayon? Okay? Ngayon pa lang, o pag-uwi ninyo,
I-plot nyo na yung calendar ninyo, ha? Ayusin ninyo yung priorities ninyo. Meron tayong fellowship sa December. Ayusin nyo na yung mga schedule ninyo. Baka mamaya, meron kayong lakad. Baka mamaya, may swimming kayo next year. Or may swimming kayo sa gantong araw, iset ninyo yung mga priorities ninyo. Focus. Make God your top priority. Okay? Make God your top priority. At naniniwala ako ng lubos, as the Bible says, hindi kayo pagkukulangin ng ating Panginoong Kristo Jesus. Ating palapakan ang ating Panginoon. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Let us all stand. At tayo ay mag-worship, mag-alay ng papuri sa ating Panginoon. As we make God our top priority sa mga sandaling ito, habang meron pa tayong lakas, no, may unti pa lakas, let's worship Him, let's glorify the name of the Lord as we close this service sa araw na ito. Let us bow our heads in prayer for a moment. Dakila namin Diyos, sa mga sandaling ito, pasalamat kami sa iyong mga simpleng salita na pinahayag mo sa aming kalagitnaan. Father God, I pray na ikaw nawang siyang gumawa, kumilos sa mga salitang ito. Sa kasimplihan, Lord, naniwala ako ng lubos na ikaw ay merong dakila na pinapahayag sa bawat isa sa amin. Forgive us, Lord, kung may mga panahon na kami ay naglagak na aming priorities elsewhere. Naglagak na aming priorities sa mga bagay sa lupa, priorities sa mga bagay na nasira, na aagnas. Lord God, help us. Tulungan mo kami, Lord, na mag-set ng priorities sa iyo to turn our eyes on you, the author and the finisher of our faith. Bayan, Lord, bigyan mo kami ng reminder na kami mga Kristiyano, hindi kami mga people of this earth na naglalaan ng panahon ng oras ng mga sandali sa mga bagay sa lupang ito. Father God, remind us time and time again that we are Christians and we are supposed to fix our attention, our focus, our priorities sa iyo. And help us, Lord, to become available. Dahil, Lord, ayaw mo na mga taong unavailable na nag-focus lamang sa mga bagay sa lupa. Kanilang mga treasures, sa kanilang mga puso ay nasa mga bagay na naisira. Help us, Lord, to be available in every decision to make, in every plan to make. Lord, kinoconsider namin Ikaw sapagkat Ikaw ang aming top priority sa mga buhay. Magpalain mo ang bawat isa, Lord. Niniwala ko Ikaw mag-bless sa mga trabaho, sa mga pag-aaral, sa mga kliyente ng bawat isa. Help us, Lord, kung minsan may mga times na this schedule ay nag-conflict sa aming paglilingkod sa iyo. Father God, forgive us. Forgive us, Lord, sa mga ganito mga pagkakataon. And help us, Father God. Ayaw namin manatili, Lord, sa kalagayan na kung sa makakahadlang ito sa aming paglilingkod sa iyo. Sapagkat alam namin ang aming nationality, ang aming conversation ay makalangit. Ang aming buhay ay makalangit, O Diyos. Tulungan mo kami. Help us, Lord. Help us, Lord, na ang aming mga desire ay mag-come to fruition, na mapaglingkuran ka, maging available sa ministry, maging available, isugo sa labas, gamitin sa mga kaibigan, gamitin sa mga kapatid, gamitin sa mga kamag-anak na hindi pa nakakatanggap sa iyo. To be witnesses ng iyong mga paggawa at pagkilos. Father God, help us, Lord. Hindi namin ito kaya kung wala ka sa mga buhay. Help us to fix our priorities, to fix our lives na nakatuon lamang ang aming attention sa iyo. Ang aking dalangin, O Diyos, patuloy mong pagpalain ng bawat isa. Bigyan mo, O Diyos, ng alab na magamit sa ministry, magamit sa iyong kalooban. For as we see, Lord, maraming mga pangangailangan ng ministry, maraming mga kinakailangan punuan, maraming mga kinakailangan i-address sa ministry. At Lord, ang aming dalangin, gamitin mo kami. We are available to you. Bayaan, Lord, pagpalain ang bawat isa. At sa ilang masauli lahat ng papuri, pagdakila at pasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen and amen. Ating palapakan natin, Panginoon, mga kapatid. Gusto ko umawit tayo ng awit na nagsasabing, be magnified. At ating papurihan ng ating Panginoon sa mga sandaling ito. Let's have that desire to magnify the name of our Lord God. Katulad na sabi ng awitin, times, we make God too small sa ating mga buhay. Masyadong maliit, less priority. Hindi natin binibigyan ng importansya ang Diyos. Kala natin maliit ang Diyos. Dahil, arabang kapag panahon ng Monday to Friday, iba na yung ating priority sa buhay. Pero, katulad ng sabi ng awitin, Lord, forgive us. Help us, Lord, we pray. At maging malaki ang Diyos. Alam niyo, ibig sabihin ng magnify? It's to make God big sa ating buhay.
Ang Diyos ay madakila, lumaki siya, maging reality siya sa ating mga buhay. That's what magnify means. So that God would be big. Siya lamang ang mag-take control ating buhay. Maging priority, maging, hallelujah, maging available tayo for use sa Diyos. Ating dalangin, Lord, be magnified.